Hello everyone! Happy December! Hello December! Guys, so matagal-tagal tayong hindi nakapag-sit down video. Sorry guys, pero sobrang busy kasi bumalik na ako sa Taiwan. Pero ilang months na ako dito. So ngayon lang tayo nakapag-sit down video. So na-review ko yung mga videos ko sa YouTube, sa YT channel ko. So maraming nagtatanong dito sa isang video ko na requirements papunta ng Taiwan. Ang daming question guys, parang 75 questions about sa requirements sa Taiwan. So usually guys, yung mga nagtatanong ay yung gustong mag-apply papunta rito sa Taiwan about sa mga requirements. So kumuha ako ng mga common na mga question doon. 10 question lang yung kinuha ko. Kasi yung iba, paulit-ulit na lang yung mga questions. So, yung unang question, guys, may notebook ako dito. May summary ako doon sa mga question na yun. So yung unang tanong, guys, na sasagutin natin ay about sa SSS. Wala daw silang UMID ID. Pwede ba daw certificate lang ng SSS? Hindi po pwede, guys. Mandatory po yung UMID ID. Kailangan may UMID ID ka po. Kasi yan po ay requirements ng TECO. Yung TECO is Embassy ng Taiwan dyan sa Pilipinas. Requirements po yun guys. Required talaga na kumuha ng SSS UMID ID. So kung magbalak po kayong mag-apply, kukuha na po kayo ng UMID ID ngayon na. Kasi hindi po siya agad-agad marirelease. Mga 2 months, 3 months yata yung pagkakaalam ko dati na ma-release yung UMID ID. So aside sa UMID ID guys, mayroon pong nadagdag na requirements. Wala po ito dati. Pero ngayong taon na to, sa pagbalik ko ay may nadagdag na 3. Yung SSS employment nyo guys, yung dati, yung pinagtrabahuan nyo dati, SSS employment history, member static, and contribution. Yung SSS contribution nyo guys, kailangan nyo pong ipasa sa agency. Yan po yung 3 mandatory ng SSS. Kahit po may UMID ID na kayo, kasi may nagtanong doon, ma'am, kahit ba may UMID na, kukuha pa rin po ba ng documents sa SSS ng member static, contribution, and employment history? Ang sagot po dyan guys ay yes. Kailangan nyo pong kumuha ng 3 documents na yan. Aside sa UMID, yung 3 documents na yan, kailangan po yan ngayon. Yan po yung nadagdag. So, kumuha na po kayo ngayon bago kayo pumunta ng agency. Yung pangalawang tanong guys na nakuha ko is may age limit po ba or may height limit po ba daw? Ang answer dyan ay dalawa, yes and no. Yes po guys, yung ibang agency ay mayroon po silang age limit and height limit po guys. Lalo na sa mga factory workers, mayroon po talaga silang required na height. Kailangan 5'2" pataas yung female. Ang pagkakaalam ko sa lalaki is 5'5", 5'4" pataas. Pero, depende po yan guys sa agency. Mayroon po guys na agency na hindi masyadong stricto sa mga height and age. Sa age naman po guys, lalo na pag ex-abroad ay may advantage po. Kasi yung ex-abroad guys, kahit 40 pataas ay tinatanggap po ng agency. Yung mga first-timers, siguro 38 years old lang yung tinatanggap. Yun yung pagkakaalam ko. So, i-confirm nyo po yan sa mga agency na applyan nyo. Ang next natin ay, ito guys, pinaka-importante, ang dami din nagtatanong ito. Ito din ay nadagdag, wala din ito dati. May nagtanong, kailangan po ba ng Sinumar? Kasi meron ito sa requirements ko doon sa video ko. Bakit daw kailangan ng Sinumar kahit single? Yes po guys, single or married, kailangan nyo pong kumuha ng Sinumar. So yung mga married dyan, na yung documents nila ay single lahat, hindi na palitan, palitan nyo na po guys, kasi makikita po yan sa Sinumar. Yung Sinumar, kukunin nyo po sa PSA na siya ngayon, NSO yan dati. Authenticated na Sinumar, doon nyo po kukunin. Requirements po yan guys. Required po yan ngayon. So, wala kayong magagawa.
Kasi may nagtanong doon sa videos ko na married na daw siya, pero lahat ng documents niya na nakalagay is single po. Hindi po yan napalitan ng marriage. So, gusto niya mag-apply ulit dito sa Taiwan. So, sinabihan ko siya doon na hindi po pwede. Kailangan po palitan niya lahat ng married kasi single man o married requirements po sa mga agency o sa embassy ng Taiwan ang Sinumar. Authenticated Sinumar na kukunin sa PSA. So, wala po kayong lusot, guys. So, kailangan nyo pong palitan po yan. And the next question is, ito guys, struggle din to talaga guys, voter certificate. Lalo na yung mga ex-abroad na hindi nakapag-vote dito sa Taiwan, tapos umuwi ng Pilipinas, tapos gustong bumalik ulit, pero wala silang voter certificate. Yung pinasa nila is luma. So, sabihin ko na sa inyo guys, yung mga ex-Taiwan o hindi man ex-Taiwan na nawala doon sa listahan ng COMELEC, magparehistro na po kayo ngayon kasi required po yan guys. Wala rin kayong lusot, kailangan ng voters certificate na bago. Hindi po pwede yung luma voter certificate na bago na patunay na nakapagrehistro po kayo o botante po kayo. Hindi po yan pwedeng i-fake guys. Huwag na huwag kayong mag-fake o pumunta ng Quiapo or saan ban dyan. Kasi high-tech na po ngayon, malalaman po yan ng embassy. May mga scanner sila guys na mga fake certificates. So ayun guys, kailangan nyo nang kumuha ngayon yung gusto mag-a-apply papunta ng Taiwan. Ang dami pong tanong guys, hindi ko po maisa-isa. So ito yung last question na ating entertain guys. Ito lang po ay part 1 muna kasi baka masyadong mahaba yung video natin. Part 1 muna to guys. Gagawa din ako ng part 2 yung ibang mga questions. Yung last na entertain ko na question ay magkano po ba ang gastos papunta ng Taiwan ngayon? Ang sagot dyan guys is depende. So depende nyan guys, mag-research kayo ng agency na mas mura. Pero advice ko lang guys ha, bago kayo mag-apply para hindi po kayo masyadong makagastos, ay kumuha po kayo lahat ng requirements. Nandyan po sa link. Ilagay ko sa link ko yung previous vlog ko na ang daming question requirements ng Taiwan o gagawa ako ulit ng video na bago about sa requirements ng Taiwan. Kumuha muna kayo lahat ng requirements bago kayo pumunta ng agency. Lalo na yung mga sa probinsya guys, tapos luluwas ng Manila para iwas gastos kasi sobrang gastos lalo na pamasahe pagkain. Kumuha muna kayo ng mga requirements, yung mga dapat kunin para hindi kayo masyadong matagalan. So guys, good luck! Mayroon pa tong part 2 guys. Gagawa ako ng part 2 at gagawa rin ako ng bagong video about sa updated na requirements papunta ng Taiwan. So good luck guys. So yun lang ang advice ko sa inyo. Please manoorin nyo muna yung videos ko about sa requirements ng Taiwan. Nandun lahat ng requirements bago ako makagawa ng bago ulit. Panoorin nyo muna yung mga requirements at kumuha na po ngayon. I-process nyo na po ang dapat nyo i-process para hindi po kayo makagastos ng malaki. So, thank you so much guys for watching. See you on my next vlog. Bye!